Sa oras na ito ay nais kong dumulog tayo sa salita ng Panginoon at hanguin natin ang ating tekstong gagamitin from 2 Corinthians chapter 5 from verse 16 to verse 17 ay ating basahin ang mga talatang ito. Dalawang verse ay ang aking gagamitin sa oras na ito. Verse 16, sabi riyan, "Therefore, from now on, we recognize no one according to the flesh. Even though we have known Christ according to the flesh, yet now we know Him in this way no longer. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things passed away, behold, new things have come." Panginoon, magpala sa mga salitang binasa natin. Muli natin sabing Amen. Purihin ng Diyos, mahako po tayo sa oras na ito. Gandang gabi po sa bawat isa sa atin. At kita ko muli si Sir Van, kasama muli natin siya. At ang ating mga panauhin ay salamat sa Panginoon na narito muli ang mga kapatid natin. So sa oras na ito ay nais kong dumulog sa mga salita ng Panginoon at ating patuloy na ipag-pray, isama sa prayer ang ating this coming Sunday, ang ating plano sa biyaya ng Panginoon, ating isasagawa ang ating tracts giving o pagbibigay ng mga tracts at dalangin ko na ito ay gamitin ng Panginoon. At naniniwala ako na anuman ang bagay na ating gagawin para sa pangalan ng Panginoon, ito'y hindi mawawalan ng saysay. Hindi ito mawawalan ng ganti. Alam nyo, may mga ilan na mga kapatiran na mga kapagpatotoo na sila ay tumanggap lamang ng isang babasahin at yung babasahin yon ay yung naging paraan sa kanila at kanilang hinanap yung address at sila ay nagpasimulang, yun na naging daan para sila ay maglingkod sa Panginoon. So, I believe sa biyaya ng Panginoon, ang Diyos na nagbangon ng ministry sa lugar na ito ay meron siyang mga kaluluwa na kanyang tatawagin at patuloy na kanyang dadalhin sa kanyang, sa kanyang paanan. And in fact, ito ang Great Commission ng ating Panginoon na hindi dapat mawala sa mga mananampalataya ang patuloy na pananalangin para sa mga kaluluwa na tawagin ng Panginoon. Dahilan, alam nyo, kaya tayo ay naririto pa ay sa kadahilanan po, meron pang mga kaluluwa na sila ay tatawagin ng Panginoon. Ang sabi ng Book of Romans, chapter 11, kapag dumating na ang fullness of the Gentiles, ay ang biyayang ito ng Diyos na ating tinatamasa, ay ito ay ililipat na ng Panginoon sa kanyang bayan, sa bayan ng Israel, upang sila naman ang makakilala sa Kristo. Na unang sa loob ng 2,000 taon ay kanilang tinanggihan at sa paggawa ng Panginoon ay merong plano ang Diyos na sila ay muling babalikan ng Panginoon. So, bago sila balikan ng Panginoon, tatapusin muna niya ang kanyang gawain dito sa atin bilang mga Gentile, mga Hintil sa pagpinag-usapan ang nation. Sa oras na ito, ay nais kong i-share sa inyo ang isang kaisipan. Last Sunday ay nandun tayo sa kaisipan sa paksang about mind calibration. Ito ay ang pagkakalibrate ng ating mga kaisipan at binigyan ko ng halimbawa ang ibig sabihin ng salitang calibration ay ito ay pagsaset sa tamang standard at meron itong pinaggagayahan, pinagkukumparahan. At gayon ang ating makikita dahil napakahalaga ang isang calibrated na lahat ng mga bagay ngayon ay napakahalaga na ito'y calibrated, especially tayo ngayon ay nasa
digital age. At kahit man ang ating mga sasakyan, kailangan itong i-calibrate dahil lang kapag hindi yan calibrated, ay mas malakas siya at hindi siya magiging efficient sa kanyang pagkain ng krudo o kaya ng gasolina. So gayon din naman, ibig sabihin yung salitang calibrate ay pagtatama o pagsasaayos, paglalagay sa tinatawag na standard. At kapag naiset sa standard, then ito ay magiging mas maayos na bagay. At gayon din naman mga kapatid, ang ating mga kaisipan ay kinakailangan din itong iset sa tinatawag na standard ng kaisipan ng ating Panginoon. Dahilan mula nang ang tao mahulog sa pagkakasala, at alam nyo, for thousands of years ang nakalipas, mula nang mahulog ang tao sa kasalanan, and then ang tao ay nagpasimulang, alam nyo, babasahin ko yung Genesis chapter 6, tingnan niyo, makikita natin dito kung ano na ang naging kalalagayan ng kaisipan ng mga tao matapos ang tinatawag na the fall of man at ang pagdami ng mga tao sa ibabaw ng mundo. Sabi rito sa Genesis chapter 6, kung babasahin natin sa wikang Tagalog, at sabi riyan, so dito ko muna babasahin, tutuloy natin mamaya. So at nangyari nang nagpasimula na dumami ang mga tao sa ibabaw ng lupa, sa balat ng lupa, at nangagkaanak ng mga babae, next verse, na nakita ng mga anak ng Diyos, ito ay mga lahi ni Abel, na magaganda mga anak na babae ng mga tao, at ito naman ay lahi ni Cain. Sila'y nagsikuhan ng kani-kanyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi magpupunyagi sa mga tao magpakailanman sapagkat siya may laman. So ibig sabihin, mamaya ko itutuloy yung bahaging ito. So ang aking espiritu ay hindi makikipaglaban o makikipagpunyagi sa tao sapagkat magpakailanman sapagkat siya may laman, gayon may magiging 120 taon ang kanyang mga araw. So pinakita rito ang hangganan ng binigay ng Diyos na 120 years kay Noah. Dahilan kanyang wawakasan ang mga tao na narito sa ibabaw ng lupa sa panahon ni Noah. At alam natin, by history o sa kasaysayan, base sa sinasabi ng kasulatan, ang mundo ay pinuksan ng Diyos at pinarusahan ang age ni Noah, at ang lahat ng mga tao ay nalipol, at ang natira lamang ay ang pamilya ni Noah, si Noah, ang kanyang asawa at ang kanyang 3 anak at ang kanilang mga asawa. So 8 lamang sila. So ganun ang bagay na nangyari, at ang kadahilanan nito, sabi ng verse 5, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa, at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama na lamang parati. Sa wikang Ingles ay pinakita rito, and the Lord saw that the wickedness of man was great on the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was evil continually. Sa King James Version, kung ating titingnan, ang pagkakasabi diyan, sabi niya, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. So yung kaisipan ng mga tao ay makikita natin ganun siya nag-deviate sa standard ng kaisipan ng Diyos. So ang purpose ng Diyos ay ang tao, ang lupa, ang sanlibutan, ay ang mundo ay kalatan ng mga tao na katulad, na merong katulad na karakter ng Diyos. Dahilan si Adan ang unang nilikha ng Diyos, at nang siya ay likhain, siya is in the image and likeness of God.
Siya ay nasa wangis at larawan ng Diyos, pero dahilan ang pagkahulog sa pagkakasala, yung dating standard ng kanilang kaisipan na ito ay may kinalaman sa kaisipan ng Diyos, na yun ang kanilang kumbaga pa mga kapatid, meron tayong may compass ngayon. Yung compass ay wala itong ibang ituturo kundi ang North Pole. So, ganoon ang kalalagayan ng kaisipan ng mga tao, at patuloy silang nag-deviate o nawala doon sa standard ng kaisipan ng Diyos, at sila ay kumatig sa bahagi ng laman. At ang kanilang kaisipan, their thoughts and their imagination was only evil continually. So ganun nag-deviate mga kapatid. Yan ang dahilan kung bakit binibigyan natin ng pansin yung tinatawag na calibration. Dahilan kapag ang isang scale ay nag-deviate na siya, kulang man o sobra, ito ay hindi siya nagbibigay ng standard na sukat, so kinakailangan ang certain adjustment para sila ay maging tama ang kalalagayan. At gayon mga kapatid, ang kaisipan ng bawat isa sa atin, na kinakailangan ito ay ilagay sa wastong kalalagayan, at ang ginamit natin nung nakaraan, according to the book of Philippians, chapter 2, verse 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. So, bayaan ng kaisipang ito ay mapunta sa inyo na ito ay na kay Kristo Jesus din naman. So, tayo ay unti-unting ina-adjust sa kalalagayan papunta sa wangis ng ating Panginoon. At maaaring ang ilan ay nag-iisip sa bagay na ito, pero mga kapatid, yan ang plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin. How many believes that? So ito ang plano ng Diyos para sa bawat isa. So, last Sunday, binigyan natin ng pansin about ano ba ang nasa kaisipan ni Kristo? Ano ang dahilan, ano ang purpose niya ng pagpunta niya dito sa ibabaw ng lupa? Ito ay ang gawin ang kalooban ng Diyos Ama. So that's the very, wala siyang ibang motive sa ibabaw ng mundong ito nang siya'y dumating, hindi para magpamilya, hindi para magkaroon ng mga anak o mag-asawa o magkaroon ng anumang properties sa mundong ito. Dahilan ng purpose ng ating Panginoon sa pagpunta sa ibabaw ng lupa ay para tubusin ang bawat isa sa atin. Para tubusin ang bawat isa. Ang sinabi ng book of Matthew chapter 20, verse 28, sabi rito, kung papaano ang anak ng tao, sabi niya, gayon din naman ang anak ng tao, ito yung ating Panginoong Hesus, ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. See? Hindi siya na parito. Tinatawag siyang master, tinatawag siyang teacher. Tinatawag siya na anak ng Diyos. Pero sabi niya, ang anak ng tao ay hindi na parito para paglingkuran, kundi upang upang maglingkod. To serve, maglingkod, at ibigay ang kanyang buhay na na pangtubos para sa marami. Pangtubos para sa marami. Ang ginamit dito sa wikang English, sabi rito, but to serve and to give his life for what? A ransom. A ransom. So, dito ay maintindihan natin mga kapatid, ano ang kalalagayan ng bawat isa sa atin? Ano ang kalalagayan ng bawat isa sa atin? Ang kalalagayan ng bawat isa sa atin, tayo ay bihag. Tama ba mga kapatid? Sino ba yung niraransom? Sino ba yung tinutubos? Sila ay nasa kamay ng mga bandido, ng mga kidnapper, at yung kidnapper ay ang motive lamang nila ay kumuha ng pera.
So, gayon din naman mga kapatid, ang kaaway, si Satanas na ito ay ang unang sabihin natin, ang bawat isa sa atin ay nasa kamay ng kaaway before na nating nakilala ang ating Panginoong Jesucristo. So basically makikita natin na papakita ko, so nakita natin yung isang bahagi ng pagparito ng ating Panginoon na ang pinaka-purpose ng kanyang buhay nang siya ay nabuhay lamang ng 33 years dito sa ibabaw ng mundong ito. And in fact, ang 30 years old ay ito yung pinaka-prime ng buhay ng isang tao, di ba? Ito yung kanyang kalakasan, sabihin natin. Dahilan sa Old Testament, ang mga tinatanggap sa priesthood, tinatanggap sa pagsaserve sa lahat ng mga klase ng paglilingkod sa Panginoon, ay nag-iedad sila ng 30 years old. So, ibig sabihin, ang ating Panginoon ay nasa kanyang prime ng kanyang buhay, nasa kanyang kalakasan. So, hindi ang ating Panginoon naging manunubos natin nang siya'y uugod-ugod na. Naintindihan niyo ako mga kapatid? So, ang ating Panginoon ay inalay niya ang kanyang buhay at is very prime of His life. So, nasa kanyang kalakasan, kabataan. So, ang ilan ay nag-iisip na magliwaliw muna sila sa mundong ito. Sabi niya, ang ilan kapag sinabing maglingkod ka sa Diyos, maglingkod ka sa Panginoon, sabi ng iba, bata pa ako, sakala lang kapag ako'y tumanda na. Sabi naman ng mga matatanda, kapag sabi niya, Lolo, ay maglingkod ka sa Panginoon. Sabi niya, matanda na ako, yung aking anak na lang. So, ibig sabihin, ang ating Panginoon ay pinapakita ko rito. He served His life and He gave His life at the very prime of His age. Binigay niya ang kanyang buhay at nasabi ng Panginoon, for this purpose I came to this world. Sa layuning ito, bakit ako narito sa ganitong dito sa ibabaw ng sanlibutan. So ito yung bagay na aking pinapakita na tayo ay ma-adjust ang ating kaisipan sa ganitong kalalagayan ng ating mga kaisipan ay ang ating priority ay gawin ang kalooban ng Diyos. Amen ka sa amen. So, kailangan natin magtrabaho, kailangan natin gumawa ng mga bagay, kailangan natin maghanap buhay, kailangan nating magnegosyo, gawin ang ilang mga bagay. Pero mga kapatid, anuman ang ating ginagawa, our purpose is to do the will of God. Gawin ang kalooban ng Diyos. Yun ang pinaka-purpose at doon natin dapat i-adjust ang ating mga kaisipan papunta sa ganitong bagay. I-adjust natin ang ating kaisipan na ang purpose ng Diyos ay gawin ang kanyang kalooban. So, that's the reason nabubuhay tayo sa katwiran ng salita ng Diyos. Ang ginagamit nating standard para ituwid ang ating buhay ay walang iba kundi ang mga salita ng Diyos. Ang rule sa ating buhay o ang magiging sabihin natin pinaka-plumb line ng ating buhay, pinakahulog, para matuwid ang ating buhay ay ang mga salita ng Diyos. Tingnan natin ang 2 Corinthians 3, or rather 2 Timothy chapter 3. Ay pinakita rito ng verse na ito. Sabi niyan, 3:16 ng 2 Timothy. Ano sabi diyan? Lahat ng mga kasulatan, ito ay ang Biblia. Lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos, kapag kinasihan, sa English, ang pinapakita rito ay inspired by God. Ito ay binigyan ng buhay ng Panginoon, inspired by God, na kinasihan ng Diyos na mapapakinabangan din sa sa pagtuturo, pagsansala, pagsaway
sa ikatututo na nasa katwiran. See, ito yung tatama ng ating kaisipan. Ito yung nagtutuwid, naglalagay sa standard. Dahilan ang kaisipan ng tao ay na-deviate na ng malayo sa kaisipan ng Diyos. So kinakailangan siyang i-adjust, ibalik sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon na merong ganitong bagay. So ano pa ang sinabi ng banal na kasulatan? Hebrews chapter 4 verse 12 ay sinabi nito, ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa sa espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumikilala ng mga pag-iisip at haka ng puso ng isang tao. So ganon itinutuwid, ganon ina-adjust ang mga kaisipan ng mga tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, ang tao, mga kapatid, alam niyo ba, lahat ng tao ay may kani-kanya yung katwiran. Di ba? May kani-kanyang silang katwiran. Meron silang kani-kanyang principle sa buhay. Anong sabi ng ilan? Basta ako ay nabubuhay ako ng tama, ako'y nagpapakabait, wala akong inargabyadong tao, ako'y namumuhay, napatas parehas. Alam ko, pag namatay ako, ako'y ligtas. Well, yun yung principle ng isang tao. Yun yung rule, o yun yung ginagamit niyang pamantayan. Pero alam niyo ba, mga kapatid, kapag ang tao ay inilagay sa timbangan ng Diyos, makikita na hindi tama ang kanyang timbangan. Hindi tama ang kanyang timbang. Dahil laging ginagamit ng tao yung kanyang sariling pamantayan. Pero alam niyo ba, kapag ang tao ay nilagay sa timbangan ng Diyos, pag sinukat siya sa standard ng Diyos, anong sabi ng kasulatan sa chapter 3 ng Book of Romans, verse 23? Anong sabi riyan? Sapagkat ang lahat ay nangagkasala at hindi nangakaabot sa kalawalatian ng Diyos. Kung ipaparaphrase natin ang salitang ito, ay nagpapakita na ang lahat, ano nyo ba yung salitang nagkasalanan, yung salitang sin, ang larawan nito, kung titingnan natin yung Greek word, is to miss the mark. Nakakita kayo ng yung archery, di ba? Yung archer, ito yung pumapana. At sila ay pumapana, pagpana nila ay meron silang target, di ba? Meron silang target. Yun yung pinaka-target nila. Pero doon ang dapat na pinakamalaking punto ay yung nasa gitna na tinatawag na bullseye, di ba? So, kapag lahat ng archers ay ang kanilang goal ay tamaan nila yung gitna. Tamaan nila yung target. Pero alam niyo ba ang ibig sabihin ng sin is to miss the mark. Ibig sabihin, kagaya ng isang archer na nagpalipad ng kanyang pana, hindi man lamang tumama doon sa target. He missed the mark. At ibig sabihin, ang ganitong bagay ay pinapakita na ang lahat ng tao, they miss the target. Kung sila ilalagay sa timbangan ng Diyos, kagaya ng ginawa ng Panginoon sa panahon ni Daniel, ng isang hari na sinabihan siya, sabi niya, ang iyong kaharian ay dinala sa kawakasan. Inilagay ka sa timbangan at ikaw ay nasumpungang kulang. So sa ganitong bagay, mga kapatid, kapag ang tao ay nilagay sa timbangan ng Diyos, makikita niya na siya ay kulang. Siya ay wala sa standard. Ang reading ng kanyang scale
ay malayo sa pinakasentro. Ibig sabihin, in example ko na nakaraan, na kapag ang mga DTI ay nagpumupunta sa palengke, meron silang bar na dala-dala, na yung bar na yon ay eksaktong 1 kilo. At kapag pumunta sila sa isang timbangan, na ililagay yung bar na ito, na ang bigat niya ay eksaktong 1 kilo, at kapag yun ay sabing inilagay nila at yung kanilang scale ay kulang, ibig sabihin nandadaya sila. So, kapag nilagay yung eksakto 1 kilo, kapag ito'y sumobra, ibig sabihin, kapag nagtimbang sila at ilagay nila sa eksakto, nakakakuha sila, nakakapandaya sila doon sa kanilang mga mamimili. So, yung mga ganong timbangan ay kinukumpiska. At yung mga ganong may mga timbangan ay, pinagmumulta sila. May penalty. Kukumpiskahin yun, hindi na yung babalik sa kanila at magmumulta pa sila. So mga kapatid, ito yung aking dinadrive na point about mind calibration. Ang pagkakalibrate ng ating mga kaisipan ay isang bagay na napakahalaga sa huling mga araw nito. Pero hindi kailanman ang tao magiging tama ang kanyang kaisipan kung wala ang salita ng Diyos. Amen? Kung wala ang salita ng Diyos, ay gagawa lamang siya ng kanyang sariling kaparaanan. So now, nireview ko lamang yung bagay na ating pinag-usapan last Sunday. Pero ang aking bibigyan ng pansin ngayon, nandun pa rin tayo sa ganitong kaisipan. Pero ang kasunod noon na hindi ko na naituloy is about another point. Ang second point na gusto kong bigyan ng pansin is new perspective. New perspective. So, ito yung ating bibigyan ng pagpansin sa oras na ito. Balikan natin yung verse na ating binasa kanina from reading from 2 Corinthians chapter 5, 16 and 17 sa Tagalog. Ano sabi diyan? Kaya nga mula ngayon ay hindi na namin nakikilala ang sinuman ayon sa laman, bagamat nakilala namin si Kristo ayon sa laman, ngunit sa ngayoy hindi na namin nakikilala siyang gayon. So, ang pinapakita rito, sabi niya sa ngayon ay ang aming sabi niya, ang bawat isa ay hindi na namin sila tinitingnan ng ayon sa laman. Well, ibig sabihin, ang pananaw, ang pagtingin natin sa bawat mga, basically ang pinapakita rito ay patungkol sa bawat isa ng mga mananampalataya. Bawat isa ng mga ipinanganak sa salita ng Diyos, ipinanganak sa Espiritu, mga lalaki at babaeng tinanggap ang Panginoon sa kanilang buhay, ang bawat isa na sumusunod sa ating Panginoon. Sabi, ang pinapakita rito, hindi ko na sila nakikilala ng gayon. Ibig sabihin, well, alam nyo ba, lahat tayo ay meron tayong mga nakalipas. Meron tayong mga nakaraan, meron tayong kahapon sa ating mga buhay. At marami sa mga kahapon natin, alam niyo, sabi ng Book of Romans, chapter 6, kung ating babalikan yung ating kahapon, minsan tayo ay nahihiya. Parang dahilan sa mga bagay na ating ginawa nung nakaraang buhay natin, ito ay nakakahiya sa harapan ng Panginoon. Alam niyo ba, ang kalalagayan ng isang tao na hindi tama ang kanyang kaisipan, o baliktarin ko, kapag ang isang tao nasa tamang kalalagayan ng kanyang kaisipan, mahihiya siya sa kasalanan. Nakukuha niyo ako? Ulitin ko. Ang taong nasa tamang kaisipan ay ikakahiya niya ang kasalanan.
Magagalit siya sa kasalanan. Ayaw niya na yun yung tamang kaisipan. Pero, kailan kayo makakita ng isang taong pinagmamalaki ang kanyang ginagawang masama? May mga example na lang, di ba? Minsan kapag sila ay nagbenta at kapag naibenta nila ng mas mahal doon kaysa sa dapat na tama lamang na presyo at sa madalit sabi, naloko nila. Well, kukwento nila, alam nyo, nabenta ko ng ganitong kalakihan. Naloko niya yung taong yon. So, ibig sabihin, may mga taong gayon. Ibig sabihin, ang kanyang kaisipan hindi tama. Dahilan ang taong nasa tamang kaisipan ay mahihiya siya sa kasalanan. Makukonvict siya. Mayroon siyang conviction sa kanyang puso. Dahilan, yung conscience ng isang tao ay ito yung alarm sa kanya. Nag-a-alarm ito kapag siya'y gumagawa ng hindi tama. Tingnan nyo bakit kapag ang isang tao ay pinagtetestify at nilalagay siya sa machine o sa tinatawag na lie detector. Dahilan doon sa lie detector ay masasense ng mekanismong ito, ng makinang ito, na ang tao ay nagsisinungaling. Bakit? Kasi nagbabago yung kanyang pulso. Bumibilis yung tibok ng kanyang puso. Namamawis yung kanyang kamay. At lahat ng ito ay nasa sense nung sensor na ito, ibig sabihin, ang taong ito ay hindi nagsasalita ng totoo. Pero kapag ang isang tao nagsasalita ibig sabihin, hindi nakadesign ang tao para magsinungaling. Diba? Hindi siya nakadesign sa ganitong bagay. Pero bakit ang tao ay dumarating sa isang bahagi na nasasanay siya? Kasi yung patuloy niyang ginagawang hindi tama. Ano sabi ng kasabihan? Ang isang bagay na mali na laging ginagawa, later on, nagiging ang tama para sa kanya. So, minsan po, thank God sa biyaya ng Diyos, may mga kalalakihan na kapag sila ay nagbibilang ng mga babae sa kanilang buhay, ay napaka-proud nila. Well, ito ay hindi tamang kaisipan. It is boastful, nagiging boastful siya. So, ibig sabihin, pinapakita ko na ito yung dating buhay ng isang tao. Pero, ang sabi rito ni Apostol Pablo, sabi niya, ngayon, hindi ko na nakikilala ang sino man kagaya ng ayon sa laman. Bagamat, sabi niya, even though we have known, nakilala ko si Kristo ayon sa laman, pero ngayon ay hindi ko na siya nakikilala ng gayon. Ngunit sabi niya, bagamat nakilala namin si Kristo ayon sa laman, ngunit sa ngayon, hindi na namin nakikilala siyang gayon. Alam niyo ba, ang ating Panginoon ay wala na siya sa kanyang dating kalalagayan. I mean to say, ang ating Panginoon, wala na siya sa katawang pisikal na kagaya natin. Nang dumating siya sa ibabaw ng sanlibutan ito, ay nasa katawan siya na katulad ng bawat isa sa atin. And sinabi pa ng Book of Hebrews na siya ay tinukso ng lahat ng klase ng tukso na kagaya ng pinagdaanan natin, and yet, mas mahigit pa sa roon, pero siya ay diniklarang hindi makasalanan, hindi nagkasala sa ganitong bagay. So, ibig sabihin, ang ating Panginoong Hesus ngayon ay hindi na siya sa kalalagayang laman. Siya ay Siya ay namatay, ngunit siya'y nabuhay na mag-uli.
At siya'y nagtataglay ng ng bagong katawan, ng ibang katawan, isang maluwalhating katawan. Ang tawag dito, isang glorified body ang taglay ng ating Panginoon na ang kamatayan ay wala ng kapangyarihan sa Kanya. Diba? Last Thursday ay nang binigyan natin ng pansin about the prodigy of resurrection. Ibig sabihin, ang mga unexplained na pangyayari, event sa panahon ng resurrection, ang ating Panginoon, nang siya'y nagbangon sa mga patay, hindi siya katulad ni Lazarus. Si Lazarus, nang lumabas sa libingan, nakabalot siya ng linen cloth. Diba? Nakabalot siya, nakabalot sa kanya yung linen cloth, dahil yun yung ginagawa sa mga patay. At kapag sila ay namatay, and then, kukuha ng linen cloth at bubuhusan ng pabango yung linen cloth at yun ang itatali mula sa paa hanggang pataas, hanggang dito sa balikat. Pero ang ating Panginoong Hesus, nang siya'y nagbangon sa mga patay, yung linen cloth ay naiwan doon sa kanyang higaan. Yung linen cloth na nakabalot sa kanya, at yung linen cloth na nandun sa kanyang ulo na nagsisilbing parang turban, ay nakalatag sa kanyang sarili na hindi nagalaw kung ano ang pagkakaitsura niya. Pero wala na yung katawan. So that's the difference. Yun yung tinatawag na pagkakaiba. So ang ating Panginoong Hesus ngayon ay iba na ang kanyang kalalagayan. Siya ngayon ay nasa maluwalhating katawan at siya ay wala na rin sa dimensyong ito, kundi nasa makalangit na dako. Now, dito naman ay pinakita sa verse 17, pinakita naman dito ang kalalagayan ng bawat isa sa atin. Ang verse 17 ay pinakita diyan, kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo. Yung nakay Kristo, yung mga tumanggap kay Kristo, yung mga nakay Kristo, well, it is more than religion ang pinag-uusapan dito. Ito higit pa sa isang kalalagayan ng isang pagsama sa isang relihiyon. Ang tinutukoy dito ng ating Panginoong Hesus ay ang gamit dito sa aklat ng John chapter 3, ang ating Panginoon ay nakipag-usap sa isang pariseo na ang pangalan niya ay si Nicodemo. Well, alam natin si Nicodemo ay secret believer siya. Pumunta siya sa ating Panginoon, tinaon niya ng gabi para walang nakakakita sa kanya. At doon siya nagtanong kay Jesus, dahilan kung makikita siya ng publiko, ng mga pariseo, pag-uusapan siya at malamang sa malamang na siya ay tatanggalin bilang pariseo. Pero siya ay nag-sneak siya sa isang gabi sa ating Panginoong Hesus at nagtanong sa ating Panginoon na sabi niya, Rabbi, naniniwala ako. Diba? Mga pariseo ay hindi naniniwala kay Jesus na siya'y anak ng Diyos, na siya ay galing sa Diyos. Sabi niya rito, so he expressed his faith to Jesus. At sabi niya, Rabbi, naniniwala ako na ikaw ay, sabi niya, ang lahat ng iyong ginagawa ay galing sa Diyos. Ikaw ay guro na galing sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban ang Diyos ay sumasa iyo. So makikita natin, Nicodemus express his faith sa ating Panginoong Hesus. Gayunpaman, ito'y kanyang itinago. Pero pagdating ng kanyang kamatayan, dalawa sila ni Joseph of Arimathea ang siyang nag-asikaso sa
bangkay o sa katawan ng ating Panginoon, sila yung nagdala ng pabango, sila yung nagbalot ng linen cloth sa ating Panginoon, at doon sa libingan ni Joseph Arimathea, na bagong libingan, dahilan siya'y mayaman, siya'y doon ililibing. At si Nicodemo ay sinabihan ng Panginoon, sabi niya sa verse 3, sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. So ang ating Panginoon ay nangungusap siya ng kapanganakan para makita ang kaharian ng Diyos. At nagtanong si Nicodemo, sabi niya, paanong maipapanganak ang tao kung siya'y matanda na? Papasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ana at ipapanganak? Ang verse 5, sabi ng Panginoon, truly, truly, katotohanang sinasabi ko sa iyo. Well, mapapansin ninyo mga kapatid sa Biblia, ang principle ng Biblia ay ito. Especially, ang Biblia na ating binabasa, hindi po ito Western o hindi man ito galing sa kung saan, ito ay Eastern or ang tinatawag na custom nito ng pagsusulat ay Jewish. At sa Jewish, kapag sila ay magsasalita ng isang bagay na mahalaga, importante, well, paano tayo ipakita na kapag tayo nagsusulat na ang ating sinusulat ay importante, naglalagay natin in bold letter, naka-uppercase lahat, naka-bold letter siya. Minsan naglalagay tayo ng quotation para ipakita natin na mahalaga yung sinasabi natin. But in Jewish custom, para ipakita nila na ang isang bagay ay mahalaga, inuulit nila ito. Inuulit nila ito. Makikita nyo in the book of Proverbs, nagsasalita sila ng isang bagay at inuulit nila sa susunod na doon sa stanza, doon sa praise na yun, yung susunod na praise ay kasing katulad nung nauna pero ibang pangusap. So pinapakita nila na ito ay mahalaga. So dito ay pinakita rito, truly, truly. Katotohanan, katotohanan. At kapag ang Panginoon ay merong gustong sabihing mahalaga sa isang tao, minsan tinatawag niya, Simon, Simon. Diba? So, yung repetition na kanyang ginagawa ay para ipakita na ito'y bagay na mahalaga. So, truly, truly I say to you, unless one is born of water, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ano yung tubig at Espiritu na magiging daan para siya makapasok sa kaharian ng Diyos? Is more than religion, is more than to become a member ng isang religious group. Ang tinutukoy dito ng ating Panginoon ay ang pagiging kabahagi o pagpasok sa kaharian ng Diyos, sa isang mystical na kaharian. Hindi ito isang castle, kundi ito isang kaharian na ito ay may kinalaman sa yung tinawag diyan na maliban ang tao ay ipanganak sa tubig at ng Espiritu. Ang tinutukoy dito ay ang bautismo sa tubig at ang bautismo ng Espiritu Santo. Ang bautismo sa tubig at pagkatapos noon, ang tao ay mahuhugasan siya, at ang sinabi ng book of Acts chapter 2 verse 38, sabi niya, maliban o magsisi ang isang tao at magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo at tatanggapin niya ang kaloob ng Espiritu Santo. So ito yung pinapakita na
paraan ng pagpasok sa kaharian ng Diyos. At kapag ang tao ay pinanganak sa tubig, sa bautismo, na kagaya ng ginawa sa ating Panginoon, na ito ay commission na kanyang ibinigay sa kanyang mga alagad. At sabi ng Panginoon, yumaang kayo sa buong sanlibutan. Ipangaral ninyo ang Ebanghelyo. Ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. At pagkatapos ito ay siya'y dahilan. Bakit siya maliligtas? Dahilan ipapatawad ang kanyang kasalanan. Bakit ang tao hindi siya maliligtas kapag ang tao, ang kasalanan niya ay nasa kanya pa rin? Kapag dumating ang panahon na siya'y namatay, na ang kanyang kasalanan ay nasa kanya pa rin, siya ay haharap doon sa tinatawag na judgment, white throne judgment. Pero kapag ang kasalanan niya ay pinatawad sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at ng paghuhugas na tinuro ng ating Panginoon sa pamamagitan ng tubig sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, ay ipapatawad ang kanyang kasalanan. At kapag naipatawad ang kanyang kasalanan, then ang Espiritu ng Diyos ay ibibigay sa kanya at siya ngayon ay nasa kaharian ng Diyos. So ito yung pinapakita ng pangusap na ito. Kaya sabi ng ating Panginoon, or rather ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, doon sa 2 Corinthians na binabasa natin kanina. Kaya nga rito, kaya't kung sino man ay na kay Kristo. So ito yung ibig sabihin ng na kay Kristo. Nabautismuhan at tinanggap ang Espiritu Santo. Sino man ang na kay Kristo ay ano? Ay isa na siyang bagong nilalang. Amen. Siya ay isa ng bagong nilalang. Lahat ng mga bagay, ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang siya ay naging isang bago. Well, hindi siya nagbago ng anyo. Ano yung naging karanasan niya? Well, ang kanyang kasalanan ay ipinatawad sa kanya. Amen. Ang kanyang kasalanan ay pinatawad sa kanya at siya ngayon ay nasa ibang kalalagayan. Nung kung ating titingnan ng mga kapatid, sa ilang pangungusap, tingnan niyo ang kalalagayan ng tao. Ang kalalagayan ng tao ay ito. Punta natin ang Colossians chapter 1, verse 13. Sabi rito ng verse na ito, nakikita natin sa verse na yan, na siyang nagligtas sa atin. Taas natin sa verse 12. Verse 12, sabi niya, na nagpapasalamat sa Ama, na ano? Nagpaging dapat sa atin. Mark the word, nagpaging dapat. Sa ibang salin, sa English, ginamit dito yung salitang, giving thanks to the Father who has qualified us. Ibig sabihin, He who has qualified us, tayo ay hindi qualified. Tayo ay ano? Bagsak sa pamantayan ng Diyos. Diba? Yun ang pinapakitang malinaw sa bagay nito, na tayo ay ginawang qualified. Bagsak ka. Diba? Naranasan niya ni Brother Michael. Bagsak siya, pero pinasa siya. Ginawa siyang qualified. Pero alam nyo, masigit pa yung nasa isip natin na ginawa tayong qualified,
At gusto ko itong bigyan ng pansin sa isang pagkakataon. Who has qualified us na siyang nagpaging dapat sa atin. Ibig sabihin, nilagay ka sa timbangan pero ikaw ay kulang. Wala, hindi ka pasado. Alam nyo, naranasan ito na kay may bahay dahil nung siya ay pumasok sa isang, nag-apply sa isang company. Dahil marami yung mga applicant. Ang ginawa nila para malesen, naglagay sila ng standard, naglagay sila ng height. Pero basically, hindi naman talaga kailangan ng height dun sa trabaho nila. Pero in-apply nila ito para mabawasan. Diba? So, nang ilalagay yung height, sorry na lang, yung medyo kulang sa height. So, we are not qualified. How many can say amen to that? Hindi tayo qualified. Mga kapatid, alam nyo ba ng ating lahat ng mabubuting gawa, hindi yan magiging pasado sa langit. Kahit anong mabuting bagay mong gawin, hindi yan papasa sa langit. Well, ginagamit ko yung salitang ito para mas madali niyong maintindihan. Hindi yan papasa. Sabihin mo na ikaw ay mabuting tao, hindi ka nag-aargabyado sa sino man, at alam mo, pag ikaw ay namatay, ay tatanggapin ka. Well, mga kapatid, dito pa lamang ay pinapakita na ng banal na kasulatan, we are not qualified. We failed. Bagsak tayo sa qualification ng Diyos. Pero, nang ikaw ay tumanggap kay Kristo, ikaw ay itinago kay Kristo. Ang iyong kablihan ay hindi ang iyong katwiran, hindi ang iyong mabuting gawa, kundi ang ginawa ni Kristo. At ikaw ay nagkubli doon sa kay Kristo. Anong sabi ng isang talata bago natin ituloy ang bagay nito? Sabi niya, Colossians 3 verse 3. Anong sabi niya ng Colossians 3 verse 3? Sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay nakatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Amen. Gaano ka ikinubli ng gusto? Hindi ka lamang basta itinago ka kay Kristo sa Diyos. So ganoon ang kalalagayan. Ngayon, nang ikaw ay itinago kay Kristo at ang nakikita ay hindi ikaw kundi si Kristo, pag nakita ay pasado ka. Hindi dahilan sa iyong ugali, hindi dahilan sa iyong katangian, kundi dahilan kay Kristo. Dahilan sino mang binautismuhan kay Kristo ay si Kristo ang ibinihis. Siya ngayon ay qualified. Who has qualified us to what? Ginawa tayong marapat. Balikan natin yung Colossians 1:12. Nagpagindapat sa atin upang makashare tayo. Makashare ng inheritance. To share in the inheritance. Makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Pero, verse 13, for He rescued us. Tayo ay iniligtas na siyang nagligtas sa atin. Sino? Si Kristo. Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. So, ang kalalagayan ng isang tumanggap kay Kristo ay inilipat siya ng kanyang kalalagayan. Do you believe that?
Meron bang naniniwala sa gabing ito? Alam niyo mga kapatid, ang sabi rito, tayo ay na-transferred from the kingdom, from the domain of darkness, from the kingdom of darkness, and transferred us to the kingdom of His beloved Son. Meaning to say, mga kapatid, merong paglilipat na dati ang tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kaaway. Siya ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kadiliman. So ito yung kalalagayan ng isang tao. Ang Romans chapter 6, verse 6. Ilang verse lang ang aking bibigyan ng pansin para ipakita ang ganitong bagay. Romans 6 verse 6, ano sabi diyan? Na nalalaman natin ng ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salirin ay magiba at nang sa gayoy, huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. So ibig sabihin, ang kalalagayan ng isang tao before and after, ang pinag-uusapan natin dito, before, ang kalalagayan ng tao ay nasa ilalim siya ng kaharian ng kadiliman. At ang lahat ng ginagawa niya ay mga kadiliman. At yung sinasabi ko kanina na nang ikaw ay ma-convert, ay ikinahihiya mo na yung mga bagay na iyong nagawa nung una sa hindi pagkakilala sa katotohanan. So ibig sabihin, ang Romans chapter 6 verse 6 ang pinapakita rito, ang kalalagayan ng tao, they are what? They are slaves to sin. Alipin sa kasalanan. Kaya anuman ang kanyang gustong gawin, mas naka-inclined ang kanyang sarili na gumawa ng kasalanan. Slave to sin. So mga kapatid, hindi ako magdudwell ng maraming bagay dito, pero pinakita ko lamang na ang kalalagayan natin before we are slave to sin. Pag sinabing slave, ano? Hindi ka malaya. Ano sabi ni Apostle Pablo? Gusto niyang gumawa ng mabuti. Hindi niya magawa. Ang lagi niyang nagagawa pa rin ay ang masamang bagay. Pero, ang pinapakita rito ay tayo ngayon ay kinalagan na. Tayo ay kinalagan na, nilipat na. Ngayon, ay ang kaaway ay wala na siyang magagawa. Kung ang tao ay alam niya ang ilang mga bagay na kanyang dapat gawin. Pero nakikita natin dito, ito ang previous na kanyang status o kalalagayan. Pero ang sabi rito ng banal na kasulatan, pinakita na ang tao ay ginawa siyang isang bagong nilalang. Siya ay isa ng bagong nilalang. At ito yung gusto kong makita, maging perspective ng bawat isa sa atin. Ikaw na tumanggap kay Kristo at nabautismuhan sa kanyang pangalan, ang iyong dapat na maging perspective sa iyong sarili, sa iyong kalalagayan, ay hindi ka na kagaya ng dati. Hindi ka na kagaya ng dati. Iba na ang iyong kalalagayan. Well, ang pinakita ng bahaging ito ay ano? Puntahan natin ang 1 Corinthians chapter 6. Well, yan ang dati nating kalalagayan. Tayo'y dating kasalanan, alipin, at ilang pang mga bagay. At pinakita rito. Ano sabi rito? Pinakita niya
Verse 9 and chapter 6 ng 1 Corinthians. 6:9. Ano sabi riyan? O hindi baga ninyo nalalaman, kasi ninyo, hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. So this is, the Word of God is our standard na nagsasabi. So, kung ang tao ay nagsasabi na kahit siya gumagawa ng ganitong bagay, pagdating doon sa langit, ay pag siya'y namatay, ay makakapasok siya sa tinatawag na kaharian ng Diyos. Pero mga kapatid, ang mga salita ng Diyos ay nagsasabi, hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsasipagmana ng kaharian ng Diyos. Huwag kayong padaya. So ibig sabihin, maraming mga salita ng pandaraya na darating ang panahon, magugulat ang tao na siya'y na-deceive ng ganitong klaseng mga kaisipan at mga pagtuturo. Hindi ba ninyo nalalaman na ang liko ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga ngalunya, mga nangbababae, nakikiapid sa kapwa lalaki, nagnanakaw, masakim, manglalasing, mapagtungayaw, manlulupig, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Well, mga kapatid, this verse, the Word of God, is non-negotiable. It is non-negotiable. Hindi mo ito pwedeng suhulan. Hindi mo pwedeng, baka naman. Hindi mo ito, it's non-negotiable. Pinakita ang ganitong bagay is non-negotiable. This, ang mga bagay na kanyang pinakita ay sinabi niya hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Pero ang maganda sa verse 11 ay itong sabi. Ngunit, sabi rito, at ganyan ng mga ilan sa inyo. Diba? Ganyan ang mga ilan sa inyo. Ngunit, nangahugasan na kayo. Amen. Nangahugasan na kayo. Binanal na kayo. Inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Isang pinapakita ng banal na salita na except a man be born of water and of the Spirit. Ipanganak ang tao sa tubig at Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang sabi rito, ganyan ang ilan sa atin, sa inyo, alang sa atin, ngunit, nahugasan na kayo, binanala kayo, inaring ganap kayo. Ginamit dito sa wikang Ingles ang salitang, such were some of you, but you were washed. You were sanctified. But you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and in the Spirit of our God. Alam niyo ba yung salitang justified, ito ay isang, sabihin pa nating, ang terminology ito ay legal term. It is a legal term. Ito ay ginagamit sa hukuman. Ginagamit sa korte. Ang salitang justified. Ito yung dinideklara ng hukom. Yung hukom ay magsasabi na ang taong ito, siya yung humahatol at siya rin yung nagja-justify. Diba? Kapag ang tao ay nasumpungan na nagkasala, sabi niya, base sa lahat ng ebidensya, ay napatunayan ng hukom na ito na si so-and-so ay nagkasala at napatunayan beyond reasonable doubt at siya ay nagkasala ng
kasalanan ito at siya'y karapat-dapat sa ganitong kahatulan. At papalo yung hukom sa kanyang mesa. Pero yung hukom na yon ay siya rin ang nag-justify sa isang tao na napatunayan na walang kasalanan. So, yung salitang, but you were justified. Kayo ay pinawalang sala sa alin? Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pangalan, doon tayo pinatawad, doon tayo ginustified. Ibig sabihin, you are declared. Kumbaga pa sa korte, ikaw ay diniklara ng hukom na ikaw ay wala ng sala. Dahilan ikaw ay pinatawad sa iyong kasalanan. So, magandang bigyan natin ng pansin ng mas malalim na bagay ang ganitong bagay. Yung salitang justified in the name of the Lord Jesus Christ. Well, mga kapatid, ikaw ay idiniklarang walang kasalanan, pinatawad, pinawalang sala. Ba? Yung pinapakita rito, yung salitang justified ay pinawalang sala. Pinawalang sala. Inalis ang kasalanan, pinawalang sala sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Alam mo ba na iyan ang kalalagayan mo ngayon sa harapan ng Diyos? Yan ang dapat na maging perspective mo. Yan ang dapat na maging tanaw mo. Anong sinasabi ng pangungusap na ito? So, ang Romans chapter 5, verse 1, ay pinakita ang ganitong bagay. Kung titingnan natin ang isang verse sa Romans 5, verse 1. At gusto ko itong basahin sa isang version, sa Amplified Version. Pero, babasahin muna natin dito sa version ito. Sabi niya, therefore, since we have been justified. Now, pinakita ng Amplified Version kung ano yung ibig sabihin ng justified. Sabi niya, therefore, since we have been justified, anong sabi niyan? That is acquitted of sin. You are acquitted. Ibig sabihin ng acquitted, pinawalang sala. Ikaw ngayon ay dinideklara na walang kasalanan. And ano yung sumunod na pangusap? And declared what? Blameless before God. Amen. Blameless before God. By faith, blameless before God by faith. Now, sabi niya, let us grasp the fact that we have peace with God. Sabi niya, let's grasp the fact, hawakan natin ang katotohanan ito, na tayo ay merong kapayapaan sa Diyos. And the joy of what? The joy of reconciliation with Him through our Lord Jesus Christ, the Messiah, the Anointed. So pinakita rito ay ang tao ay siya ay acquitted, blameless before God, at siya ay merong isang version na nagsasabing, we have a right standing before God. Ikaw ay merong tamang katatayuan
sa harapan ng Diyos. Amen. Do we believe this, brothers and sisters? This must be our perspective. Ito yung dapat na ating tingin. Gamitin natin ang sinasabi ng kasulatan, ng salita ng Diyos. Ito yung ating maging perspective. That we are what? We are acquitted of sin and declared blameless. We have been qualified. Ginawa tayong qualified. Nakapasa tayo, hindi dahilan sa iyo, kundi dahilan kay Kristo. Sa pangalan ng ating Panginoon. Declared blameless. And let us grasp the fact. Hawakan natin ang katotohanan ito na tayo merong kapayapaan sa Diyos. And we have a right standing before God. And the joy of reconciliation with Him through our Lord Jesus Christ. Meron tayong mainam na tayo na reconcile at tayo ay meron tamang tayo sa harapan ng Panginoon. Praise God. Alam niyo ba mga kapatid, ang tingin sa iyo ng Diyos ay hindi ka makasalanan. Hindi ka na makasalanan. Hindi ka na makasalanan. Ikaw ay acquitted at ikaw ay blameless sa harapan ng Panginoon. You know, ang kilalanin na ikaw ay pinatawad, inaring ganap, at merong matuwid na katatayuan sa harapan ng Diyos, ay hindi ito pagmamalaki as long na hindi ka nagtitiwala sa iyong katwiran, kundi ang iyong tiwala ay na kay Kristo, na dahilan kay Kristo, kaya ikaw ay merong matuwid na katatayuan sa harapan ng Diyos. It is not boasting. It is not pride. Hindi yan pagmamalaki. Hindi yan pagyayabang. Yan ay pananampalataya. You get my point? Hindi yan pagyayabang na nasabihin mo na ikaw ay walang kasalanan sa harapan ng Diyos. Dahilan ito'y pagsampalataya mo ng ginawa ng Panginoon sa iyong buhay. Ang hindi pagkilala sa ganitong bagay ay kawalan ng pananampalataya. You know, ang Romans chapter 12 ay dapat nating makita. Sinabi rito ng Romans 12, verse 3, sabi niya, sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay. Well, kung ang lagi mong kublihan ay ang biyaya ng Diyos at iyong idideklara ang ganitong bagay dahilan sa biyaya ng Diyos, you're not boasting. You're just declaring your faith. Iyong ipinapahayag lamang ang iyong pananampalataya. Sapagkat, sabi niya, dahilan sa biyaya na sa akin ay binigay sa bawat tao sa inyo, na huwag, ito yung payo ni Apostol Pablo, huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa sa nararapat. Kundi, mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Kung ano ang ginawa sa iyo ng Diyos, yun ang iyong kilalanin. Kung anong ginawa sa iyo ng Panginoon, doon ka tumayo. Yun ang maging perspective mo. Yun ang maging pananaw mo sa iyong buhay, sa iyong sarili, sa iyong kalalagayan sa harapan ng Panginoon. Yun ang magiging, ito nga yung sinasabi kong pagkakalibrate ng ating kaisipan. Ang ilan ay nakakiling doon sa isang bahagi ng pakiramdam niya sa kanyang sarili, siya'y isa pa ring makasalanan. Ang pakiramdam niya sa kanyang sarili ay marumi pa rin siya.
Ang pakiramdam niya sa kanyang sarili ay ganun pa rin siya kagaya ng dati. You know, that is unbelief. Ang hindi pagkilala sa iyong tamang katatayuan, sa kasalukuyan mong katatayuan at bagay na ginawa sa iyo ni Kristo, yan ay kawalan ng pananampalataya. Ngunit ang mag-isip naman ng matayog, ng higit, ayan, that is pride. Pero, ang tumayo kung ano ang ginawa sa iyo ng Panginoon at kilalanin mo by faith, declare it, yan ay pananampalataya. So, yun yung tinutukoy na pananampalataya. So, tingnan natin. Ilan sandali bago ako tatapos, mga kapatid. You know, alam nyo ba, ang bawat isa na tumanggap kay Kristo according to John 1:12, binigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos. Is that right? Binigyan ka ng karapatan, sino mang tumanggap sa ating Panginoon, sabi niya, ay pinagkalooban niya sila ng karapatan maging anak ng Diyos. You have now the right. You have the right. At ang right na ito ay hindi lahat ng tao meron ito, kundi ang tumanggap sa ating Panginoon, sila ang may right ng ganitong bagay. You have the right. Ikaw ay merong karapatan at binigyan ka ng karapatan. May karapatan ka na ngayong magsabing ikaw ay anak ng Diyos. May karapatan ka na ring tumawag sa Diyos na siya ay iyong Ama. Amen? At kung meron ka ng karapatan na ikaw ay anak at siya iyong Ama, ibig sabihin, pwede ka nang manalangin na may kinalaman sa iyong pangangailangan. Bilang anak, ay ikaw ay merong karapatan ng ganitong bagay. Alam niyo ba, mga kapatid, iba yung awa na ibinibigay natin sa ibang tao. Nagbibigay tayo ng bagay sa ibang tao out of our mercy, dahilan sa ating awa sa kanila. Pero, tandaan nyo ito, hindi ka nagbibigay sa iyong anak dahilan lang sa awa. Can you say amen to that? Ang mga binibigay mo sa iyong anak ay dahilan, karapatan mo na bigyan siya at karapatan niya na tanggapin ang ganitong bagay. Alam ko, pag meron dalawang bata dyan, ang isa'y anak mo, hindi ka magbibigay ng pareho sa kanila. Diba? Naintindihan niyo ako. Iba ang ibibigay mo doon sa ibang tao na hindi mo anak out of your, kagandahang loob, kabutihan, awa sa kaniya. Wala siyang makain, bibigyan mo siya ng pambili ng pagkain. Pero iba ang anak. Ang anak ay susuplayan mo siya ng kanyang pagkain. Kailan mo sinuplayan ng pagkain yung namamalimos? Pwede mo siyang bigyan once in a while, pag nakadaan ka sa kanya, minsan isang linggo, at kapag bihira ay hindi kayo nakita, siyempre, hindi mo na obligasyon na hingin yung GCash niya para ipa-send mo sa kanya. Pero ang iyong anak, binibigyan mo siya dahilan susuplayan mo ang kanyang pangailangan. Alam kong naintindihan nyo ang karapatan ng anak at karapatan ng pagiging anak sa Ama. So, mayroong kakaibang kalalagayan ang isang tao
na anak ng Diyos at ang tao na hindi anak ng Diyos. Pwede silang bigyan ng habag, pero ang supply ng Diyos ay nasa mga anak. Hallelujah. Alam ko na hindi nyo nakalimutan, and I hope hindi nyo nakalimutan ang pagkakaiba ng common grace at ng uncommon grace. Ng common grace at ng special grace. Dahilan ng tinatanggap ng mga anak ng Diyos is not common grace. Ang tinatanggap ng mga tao, ang pagsikat ng araw, ang pag-ulan at ilang pang mga bagay, at mga tinatanggap nilang damit at ilang pang mga bagay. All of those things are common grace. And even kung sila ay nakakita ka ng mga masamang yumayaman, still it is common grace. Because at the end of the day, hahatulan sila. But what we are receiving is not common, it is uncommon, it is the special grace na inihanda ng Diyos sa bawat isa. Now, alam niyo ba mga kapatid, ang turing sa atin ng Diyos ay anak. Pinagdidiinan kong bagay na ito dahilan itong dapat maging perspective ng bawat isa. Nang bumalik ang prodigal son, sinabi niya sa kanyang tatay, sabi niya, hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Ituring mo na lamang akong isa sa iyong mga alipin. Pero mga kapatid, hindi na yon pinakinggan ng ama. Kundi ano ang kanyang sinabi sa Luke chapter 15? Sabi ng ama, sabi niya, ilabas ang pinakamagandang robe. Ano sabi diyan? Luke 15:18. 15:18. Ito yung nagkaroon ng namulat ng kaisipan ng anak. Ako'y babangon, ako'y tatayo, ako'y babalik, paparoon ako sa aking ama, at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at laban sa iyong paningin. Ako hindi na karapat-dapat na tawagin mong anak, kundi ibilang mo na lamang akong isa sa iyong alipin. So siya'y bumangon at sabi sa verse 20, at siya'y pumunta doon sa kanyang ama, ngunit malayo pa siya. It was still a long way off. Malayo pa siya. Nakita siya ng kanyang ama at yung ama ang siyang unang tumakbo. He ran towards his son. At ng kanyang takbuhin, siya nagkaroon ng habag sa kanyang anak, ng kanyang makita ang kanyang anak sa kanyang kalalagayan, siya'y niyakap at siya'y hinagkan. At sinabi ng kanyang anak, Ama, ako'y nagkasala sa iyong paningin, ako hindi na karapat-dapat na tawagin na iyong anak. Ngunit ang ama, pinakinggan niya ba yung sinabi ng kanyang anak? Hindi niya sinabing, oo nga, mukhang hindi ka na karapat-dapat. Totoo, tingnan mo yung itsura mo, hindi ka na karapat-dapat, hindi ka ganyan. Well, hindi niya sinumbatan ang kanyang anak, kundi ang sigaw niya, magmadali kayo, ilabas niyo ang pinakamainam na robe at ilagay niyo sa kanya, bihisan niyo siya. At lagyan niyo siya ng singsing sa kanyang kamay. At lagyan niyo siya ng sandalyas sa kanyang mga paa. At patayin ang matabang baka. At tayo'y let us celebrate. Amen. Tayo'y mag-celebrate dahilan. Ang verse 24, sapagkat patay na ang anak kong ito at muli siyang muling nabuhay. Siya'y nawala at nasumpungan at sila'y nagpasimulang nagkatuwa. Sabi niya, for this son of mine,
Ano ang turing niya sa sa lalaking ito? Hindi niya tinuring na iba. The way na tinuring niya yung kanyang anak, na anak. For this son of mine was dead and has come to life again. He was lost and has been found. And they began to celebrate. Mga kapatid, the way na tinitreat, alam nyo ba ang treat sa iyo ng Diyos? Ang trato sa iyo ng Diyos ay anak. Ang trato sa iyo ng Diyos ay anak. Huwag mong itrato ang iyong sarili sa harapan niya na ikaw ay isang alipin. Accept mo kung ano ang trato niya sa iyo, the way He treat you. Ay huwag mong, ano yung sabi pa ng iba? Don't settle for the less. Huwag kang masiyahan sa mababang bagay. Huwag mong, minsan po, ibang pagpapakumbaba, it is false humility. Iba ang false humility. At sometimes yung tinatawag na humility, it is unbelief. Kawalan ng pananampalataya yung in-express. To have a false humility, that is unbelief. But to believe what God has done for you, ang ginawa ng Diyos sa iyo, that is faith. Yan ang kakalugod pa ng Diyos. Kung itrato mo ang iyong sarili na isang kagaya ng alipin sa harapan ng Diyos, sinong ama, magulang, diba yung mga anak nyo, mag-asan sila na para silang alipin. Ewan ko kung sinong magulang na matutuwa. Diba? Bakit ka nag-aasal lang ganyan? So, ibig sabihin mga kapatid, the way na tinitreat ka ng Diyos, ang trato sa iyo ng Diyos, ikaw ay anak. And don't you ever, wag mong palitan kung anong tingin niya sa iyo. Wag mong palitan kung ano ang kanyang tingin sa iyo. Don't settle for the less. Kung ikaw ay anak, praise God, tumayo ka sa harapan ng Diyos bilang anak. At doon siya malulugod sa iyo. Doon siya malulugod sa iyo, doon kanya kakatagpuin. Isa pang bahagi, mga kapatid, naalala ko kung paano tinrato ng Panginoon ang babae na nagpahayag ng pagpapahalaga sa kanya. Ang woman, yung sinner na babae sa panahon ng Luke chapter 7. Ang ating Panginoon na inimbitahan ng isang Pariseo at siya hindi welcome, pero nang malaman ng isang prostitute doon sa lugar na yon, siya ay nagpunta doon sa bahay ni Simon the Pharisee. At nakita niya ang Panginoon na sa isang sulok, walang pumapansin sa kanya. At siya nilapitan ng prostitute na ito. Nagdala siya ng pinakamamahaling pabango na marahil na kanyang nakuha ito. And siyempre pa, saan niya kukunin yung pambili ng pabangong ito? And ito yung kanyang klase ng hanap buhay. At nakuha niya sa pamamagitan ng ganong klaseng hanap buhay, yung pabili ng mahal na pabango. At ang kanyang ginawa, binuksan ito, at kanyang binuhos sa paa ng ating Panginoon habang siya'y nakatalikod. At hinugasan, pinunasan ng kanyang mahabang buhok habang siya ay umiiyak at lumuluha sa harapan ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, nang ang pabango ay humalimuyak sa buong
silid, nakuha ang pansin ng mga tao, papunta kung saan ang gagaling yung amoy, yung pabangong yun, at na-focus ang kanilang atensyon kay Jesus at sa babaeng prostitute. At sabi ng Pariseo, kung ang taong ito'y propeta, alam niya kung sino ang klaseng babae na humahawak sa kanya. Pero nagtanong ang ating Panginoon, tatanungin kita, Simon, merong isang nagpapautang at merong dalawang nagkautang sa kanya. Ang isa ay 50 denaryo, ang isa ay 500 denaryo. Ang ginawa ng nagpapautang ay kapwa sila pinatawad. Ngayon ang tanong ko, sino ang magmamahal sa kanya ng labis? Nagsumagot si Simon ay I suppose na ang magmamahal sa kanya yung pinautang ng malaki. Sabi niya, tama ka. Ako'y pumarito, di mo ko binalkam, di mo ko binigyan ng panghugas ng paa, di mo ko hinagkan, hindi mo ko binigyan ng langis sa aking ulo. Pero ang babaeng ito ay mula nang siya'y dumating, hinugasan niya ang kanyang aking paa ng kanyang luha. Pinunasan niya ang aking paa ng kanyang buhok. At binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Dahilan ng babaeng ito, hallelujah, sabi rito ng verse 47, for this reason I say to you, her sins which are many have been forgiven. For she loved much, but he who is forgiven little loves little. Makita natin ang trato ng Panginoon sa babaeng ito, siya ay pinatawad at ang babae rin namang ito ay nagpapasalamat, nagmamahal ng malabis. Dahilan ang kanyang pagmamahal ay naipakita sa klase ng kaloob na kanyang ibinigay sa ating Panginoon. Hindi siya nagdala ng ordinaryong pabango. Ang dinala niya ay mamahaling pabango at ibinuhod sa ating Panginoong Hesus. Now, mga kapatid, I want to tell you, this must be our new perspective. Ito ang dapat na ating maging pananaw. At huwag nating kalimutan. Tingnan ninyo ang huling verse na aking babasahin. Ang verse na ito is 2 Peter chapter 1. Sabi rito, verse 9, sapagkat sila yaong wala ng mga bagay na ito ay bulag na ang nakikita lamang ay ang nasa malapit at sa pagkalimot ng paglilinis sa kanyang dating mga kasalanan. Ang suliranin, mga kapatid, ay kapag kahit ang kanyang mga dating kasalanan ay minsan nakakalimutan niya na ito ay ipinatawad sa kanya. Dapat tayong merong tamang perspective, tamang pagtingin sa harapan ng Panginoon. Tamang pagtingin sa Kanya, tamang pagtingin sa kalalagayan natin sa ating sarili, at tamang pagtingin sa ating standing sa harapan ng Panginoon. Dahilan kung hindi gayon, hindi ka lumalakad sa pananampalataya. Lumalakad ka sa pandama, lumalakad ka sa iyong sariling kaisipan. Lumalakad ka sa iyong sariling damdamin. Well, we walk by faith, not by sight, not by feeling, nor by anything else. Lalakad tayo na may sa pananampalataya. Ngayon, ang mga anak ng Diyos ay dapat, ito ang ating perspective. Ito ang ating pagtingin sa Diyos at sa ating sarili sa harapan ng Diyos. We have a right standing sa harapan ng ating Panginoon. At kung alam mo na ganito ang iyong kalalagayan, ikaw ay magmamahal ng lubos sa ating Panginoon. Is that right, brothers and sisters?
Hallelujah. Purihin ang Diyos. Tayo tumayo sa oras na ito, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon sa oras na ito? Purihin ang Diyos sa kanyang dakilang gawa sa atin. Wala tayong ibang pagkukublihan kundi ang kanyang biyaya. Wala tayong ibang pagtataguan. Wala tayong ipapront. Hindi ang ating sarili. Hindi ang ating mga ginawa. Kundi ang kanyang ginawa para sa atin. Hallelujah. Just simple song, Amazing Grace. You know, minsan, forgive me kung minsan nasasabi natin this song is simple. What I mean to say, ito'y lagi nating inaawit. Pero you know, ang awit na ito ay isang pagpapakita ng kamanghamanghang biyaya ng Diyos. It's called Amazing Grace. Ang tanong, mga kapatid, tayo pa rin ba ay na-amaze sa kanyang grace sa atin? They will still amazed with this kind of grace na kanyang ibinigay sa atin. Witin natin ang awit na ito. Blessed be your name, O Lord Jesus. You know, brothers and sisters, ano ang magpapamangha sa atin sa araw na yun na tayo'y kunin ng Panginoon? Sa araw na yun na tayo dalhin, hallelujah, sa kanyang kaharian. Well, sinasabi ng kasulatan na sa dakong iyon, hallelujah, ang landa, ang kalsada, ang daanan ay purong ginto. At ang mga bagay na naroon ay mga kayamanan na dito sa lupa ay pinag-aawayan at pinagpapatayan. Pero you know, mga kapatid, hindi yun ang magpapa-excite sa akin. Ang magpapa-excite sa akin ay ang aking tagapagligtas. Hallelujah, ang dakilang bagay na kanyang ginawa, dahilan kung hindi dahilan sa kanya, hindi ako makakarating, hindi ako maliligtas. Siya ang hallelujah. Alam niyo ba ang isang bagay? Kapag ang iyong bahay ay nilatagan mo ng magagandang mga bagay, sa una ikaw ay mamamangha, ikaw ay magagandahan, pero araw-araw mong makikita, magiging pangkaraniwan na lamang ito sa iyo. But what will amaze us is the grace of God. Even we are, hallelujah, before our Lord. Ang magpapamangha sa atin ay ang kanyang dakilang biyaya sa bawat isa. Hallelujah, tayo manalangin sa oras na ito. Hallelujah. Do we appreciate ang mga bagay na ginawa ng Panginoon? And do we believe it? Atin ba itong sinasampalatayanan? At ito ba ang ating pananaw sa ating sarili at sa Diyos na ating pinaglilingkuran? Hallelujah. Praise God. Dalangin ko kung ang ating mga kaisipan ay malayo sa ganitong bagay, tulungan tayo ng Espiritu ng Diyos na i-calibrate ang ating mga kaisipan papunta sa ganitong bagay. May the Lord help us. Yes, Lord. Help us, Lord, sa uling mga araw nito. Panginoong Diyos, maraming salamat, Lord, sa iyong mga salita na iyong pinakilala sa amin. Maraming salamat, Lord, sapagkat ang katotohanan ng iyong salita ang magpapalaya sa bawat isa. The truth shall set us free, Lord. Ang katotohanan, Panginoon, kung ano ang trato mo sa amin, na kami tinatrato mo bilang anak, Lord God,
Huwag naming tratuhin ang aming sarili na kagaya ng isang alipin, kundi kami ay tumayo bilang anak sa iyong harapan, Panginoon. At kami kumilala na Ikaw ay aming Ama na nasa mga langit, na kung ang aming Ama sa lupa ay nakapagbibigay ng mabuting bagay, gaano pa Ikaw na Ama naming nasa langit ay makapagbibigay. Kung hindi mo ipinagkait ang iyong bugtong na anak, ay hindi mo rin papagkait ang lahat ng mga bagay na aming kailangan sa buhay nito para makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Panginoon, the fact, Lord, na kami ay iyong nakilala ng una pa at itinalaga at tinawag at inaring ganap at ngayon, hallelujah, idadalin mo sa kaluwalhatian. Panginoon, kinikilala namin, Lord, ng trato mo sa amin, tingin mo sa amin ay kami ay yung mga anak, kami rin naman ay titingin sa iyo at titingnan namin ang aming sarili bilang anak at ikaw ang siyang aming Ama na nasa mga langit. Ikaw ang nag-aring ganap sa amin, ikaw ang naghugas ng aming mga sala, ikaw ang nagpalagpas ng lahat ng mga bagay at ikaw rin, Panginoon, ang siyang naggumawang bagong nilalang sa bawat isa amin. We are now a new creature. We are now a first fruit, Lord God, ng iyong mga creature, Lord. Mga pangunahing bunga, ito ang dinadala. Ito yung first class na inihahandog sa harapan ng Panginoon. At kami ay ginawa mong gayon, Lord. Ginawa mo kaming first class, Lord. First fruits among your creature, Lord. Kaya't ito ang aming sinasampalatayan, ito ang aming pagkilala, hallelujah, sa iyo at sa amin sa uling mga araw nito. Lord, patuloy mong i-calibrate, Lord, ang aming mga kaisipan, ituwid ang aming mga kaisipan at aming tingnan, Panginoon, ang ganitong bagay na iyong ibinigay sa bawat isa amin. Lord God, ang awit ay nagsabing, we are forever grateful. Kami ay walang hanggan sa aming pagkilala ng pagpapasalamat sa iyo, Panginoon, dahilan hindi kami sa aming sarili, wala kaming may pagmamalaki, wala kaming may pagmamampuri, pagmamayabang, kundi, Panginoon, it is your grace and your grace alone. At ito ang aming sinasampalatayanan sa iyo, Panginoon. Hallelujah, sa uling mga araw nito. Lord God, maraming salamat. Hallelujah, sa oras na ito, Panginoon, nais naming patuloy na ipagtagubili ng aming buhay, Panginoon, sa iyong kamay. At kami ay tatayo bilang mga anak ng Diyos na lalaki at babae sa uling mga araw nito. Panginoon, sa aming harapan ay merong kahilingan, Panginoon, patungkol sa aming tiyahin, Lord, na si Tia Benny. And nais namin siyang dalhin sa prayer sa iyo, Panginoon. Nakaranas siya ng nahihirapan makatulog, Panginoon. Lord, tulungan mo siya. Dalangin namin, Lord, kahabagan mo siya, Panginoon. Gawad mo ang iyong biyaya sa kanya, ang iyong kagandahang loob, Lord God. Hallelujah, ang iyong kaawaan sa kanya, Panginoon. Gawad sa kanyang yung kahabagan, Panginoon. At tulungan mo siya sa kanyang kondisyon, sa kanyang nararamdaman. Bigyan mo siya, O Diyos, ng maayos na pagkatulog, Panginoon, upang maipahinga ang kanyang katawan sa panahon ng kanyang naranasan ganitong karamdaman, Panginoon. Lord, tinatagubili namin siya sa iyo. Bilang isang maliit na kalipunan, Lord, ay kami lumalapit sa iyo bilang iyong mga anak, Panginoon. Lord, may you extend your grace and mercy, Lord. Hallelujah, para sa aming tiyahin, Panginoon. At iyo siyang pagpalain, Lord God. Lord, salamat sa gabing ito. Maraming salamat, Lord, sa iyong mga salita. Maraming salamat sa iyong biyaya, sa iyong pagsama sa amin at sa pag-aatid mo, Lord God, ng iyong mga salita para sa amin, Panginoon, at pagpapakilala mo kung ano ang bawat isa sa amin at kung ano ang dakilang ginawa mo, Panginoon, sa iyong mga anak. Lord, sa iyong kamay namin, kinatagubilin. Hallelujah, ikaw rin ang patuloy na mag-bless, Lord, sa aming mga panauhin, Panginoon. Ikaw ang magpalas sa kanila, ikaw ang patuloy na mag-akay at tumawag sa kanila, Panginoon, sa iyong kaparaanan, Lord. Hallelujah. At sa aming paghiwa-walay, ang iyong pag-iingat, Lord, ay gawad mo sa bawat isa. Makarating kaming ligtas at payapa
sa aming mga tahanan, Panginoon. At muli kaming magkita, Lord, sa mga darating na pagkakataon at gawain na mayroong kalakasan at biyaya sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, itong aming papuri, pasalamat at pagdakila. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Praise God, praise God. Palapakan natin Panginoon sa oras ito. Purihin ang Diyos. Hallelujah.